Mission po. And sa mga hindi po nakakaalam or siguro yung mga anak po nila dito na hindi po autism. Ano po ba ang autism? And pag sinabi po natin autism or spectrum disorder is a neurodevelopmental condition that affects how a person communicates, interacts socially, learns, and experiences the world po. And autism is present from early childhood and continues throughout life po. Ayan, ano po ba ang autism? And paano yung autism po, naapektuhan po yung paano po ba mag-communicate yung bata, no? Kasi parang sinasabi nila may sarili siyang language na hindi naiintindihan ng ordinary mga tao. Ayan. Sila siguro naiintindihan nila pero tayo hindi. Ayan. Kung paano din po siya mag-interact socially. Since hindi nga po natin maintindihan yung language nila or yung kung paano sila mag-communicate, naapektuhan na po yung socialization nila. Kaya kung mapapansin niyo po kung yung anak niyo po is enrolled sa STEM, yung ginagawa po natin is dinedevelop po natin yung socialization ng bata. Then, kung paano ba siya matuto. And kapag may autism po kasi isang bata, hindi po siya matututo kung paano po ba yung normal na bata matuto. Meron po siyang sariling ways paano po siya matuto. Pwedeng visuals, pwedeng audio, pwedeng tactile yung sa mga sensory po niya. Kaya kung meron po tayong anak na medyo hindi siya natututo, huwag po natin isipin na mahina siya. Baka hindi lang po natin na-discover kung paano ba siya matututo. Next po. Ayan, experience the word po. Ayan. Iba po yung kung paano ba natin na-experience yung word. Pwede sa atin is mahina lang yung sounds na yun. Pero pagdating po sa kanila is super loud na po. Yun kung nag-attend po kayo ng seminar before with Sir Arnold, yung sinasabi nila na sa mga sensory overload and sensory cravings. Sige po, next po. And bakit po ba siya tinawag spectrum? Ayan, autism is called spectrum because every individual with autism is unique, no? Hindi po sinabi na kapag nagpa-assess kayo, sinabi ng doctor na level 1, pare-parehas na po kayong level 1. Iba-iba pa rin po yan, unique po yan. Kung mapapansin niyo po yung mga palad natin, kung paano magkakaiba yung palad natin, ganun po magkakaiba yung mga anak natin with autism. Kaya, huwag po natin silang pinag-compare. Parang, bakit si ganito? Ganyan siya, bakit yung anak ko hindi? Iba-iba po sila, no? Hindi po sila magkakahalin tulad po. And meron po siyang strengths and challenges vary from person to person, no? And meron po mga ibang autism na nagiging successful sa buhay nila. May nakakagraduate ng college, ng high school, nakakapagtrabaho, no? Kaya nagbabagi po yung anak natin kung ano po ba siya nagpo-fall, no? So, meron pong iba na autism na napakagaling po sa math, no? Kahit bigyan mo siya ng problem sa math, alam niyang isolve yun. Meron din po yung magaling mag-drawing. Usually po yung mga ASD, magaling po sila sa mga drawings, sa mga arts. No? Then, some individuals may have difficulty with speech or social interaction. Yan. Meron po tayong mga autism na non-verbal. Then, hindi po sila nag-i-interact with other children po. Kasi nga po, hindi po sila makapasok sa mundo ng normal. Kasi nga, may sarili po silang mundo. Gusto po nila yung sarili nilang mundo kung paano po sila mag-interact dun sa sarili nilang mundo. So, ano po yung gagawin natin? So, tayo po yung pupunta sa mundo nila, no? Kung paano sila matuto, doon po natin siya turuan. Kung paano po siya makipag-interact, doon po natin siya makipag-socialization, no? Next po, be sensitive to sounds, lights, and textures. No? Yung mga ibang autism po, napaka-sensitive nila sa mga sounds.
Yung kahit konting kaluskus lang, parang sa kanila ay super lakas na yun. Then sa mga lights din po. And textures po. Next po, shows strong abilities in memory, art, music, and problem solving. Ayan, meron pong ibang mga bata na napakalakas ng abilities nila sa mga pagme-memorize ng mga bagay, no?